Problema pa rin ngayon sa bansa ang dumaraming bilang ng mga dugong na i-donate na kontaminado ng HIV. Itinuturing na kasi isang epidemya ang HIV, lalo't ayon sa National Epidemiology Center ng Department of Health, isang kaso nito ang naitatala kada 3 oras. Pero dahil sa mas maayos na screening process ng Red Cross, nadidetect na mga kontaminadong dugo bago pa magamit. My News to Go, si Maris Umali. Nababahala ang Philippine National Red Cross sa tumataas umunong bilang ng mga donasyong dugo na kontaminado ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa datos ng Department of Health National Epidemiology Center, mula nitong Enero, 167 blood units ang nagpositibo sa HIV. Mas mataas ito kung ikukumpara sa unang 8 buwan ng 2011. Noong nakarang taon, mahigit 200 HIV-positive blood units ang naitala ng DOH. And all of these cases were reported to Department of Health, and these were confirmed sa RITM. And all these cases were treated confidentially. No? And all the blood na nakuha natin, hindi natin tinransfuse. Sa kabila nito, pagtitiyak na Red Cross, mahaba at mabusisi raw ang proseso sa pag-screen at pagtanggap ng donasyong dugo sa kanila. In-interview rin daw ang mismong donor. Kung may magpositibo man sa HIV o AIDS, ipinapadala ang hinihinalang kontaminadong dugo sa DOH. Automatically, kinakwarantin yung dugo. Then we label them not fit for transfusion. Pag not fit for transfusion siya, nakahiwalay siya na ref at pinapadala niya sa RITM. Kahit lumabas na negative ang dugo, still, we don't give it anymore. Hindi lang daw HIV kundi pati sa iba pang sakit ay sinusuri ang bawat dugon dinodonate. Katunayan ayon sa Red Cross, pinakamaraming blood units ang hinarang nila dahil nagpositibo sa hepatitis B at C. Payo nila sa mga nais mag-donate ng dugo, siguraduhin po natin na yung mga facilities or agencies or organization ay reputable. Reputable at saka sumusunod sa mga standard o mga patakaran, no, regulations ng blood banking. Tignan natin, sino bang kinukuha nila ng dugo? Anong proseso nila? Anong procedure? Itinuturing ng epidemya sa Pilipinas ang mabilis na pagkalat ng HIV. Isang kaso ng HIV ang naitatala kada 3 oras, kumpara sa isang kaso kada 3 araw, 10 taon ang nakararaan. Sa pinakahuling datos ng DOH, halos 300 bagong kaso ng HIV ang naitala noong Agosto. Mas mataas ito ng 39% kumpara ng parehong periodo ng nakaraang taon. Sexual contact ang pinakakaraniwang mode of transmission ng HIV o AIDS. Maaari ring makuha ang sakit sa pamamagitan ng mother-to-child transmission, blood transfusion, injecting drug use at needle prick injuries. Maris Umali, GMA News.